Praise God, 2:22 na. Kaya ako'y mangangaral na. Praise the Lord. Praise God, hello, magandang hapon. Napakapalad niyo po, ang dami niyong narinig na salita ng Diyos. Kaya nawa po, i-consider niyo ang panawagan ng Panginoon sa inyo. Mapalad po kayo. Maraming isinugo ang Diyos na mangangaral sa araw na to para sabihin sa inyo na mahal kayo ng Panginoon. Kaya po mapalad ang mga nakikinig. Ano po? Napakadami. Salamat po sa buhay ng mga kapatiran na patuloy na ginagamit ng Diyos para ang lugar natin makasumpong po ng kaligtasan. Kaya makinig po kayo. Ano po? Makinig po kayo sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, may kapangyarihan na siyang magliligtas po sa atin. Mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, sa dami ng inyong narinig, kapag isa ang natandaan nyo doon, may narinig ako, nakikinig ako. Sabi sa Romans 3:23, ang lahat ng tao ay makasalanan. So lahat po tayo, wala pong matuwid. So ano ang gagawin po natin dahil tayo makasalanan? Tayo po ay hihingi ng tawad sa Panginoon. Wala pong matuwid. Kaya po napakahalaga na tayo po ay patawaran. Bakit po ba namatay si Jesus sa cross? Dahil po sa ating mga kasalanan. Mahal ka po ng Diyos, pero ang ayaw ng Diyos yung kasalanan natin. Magkaiba po yun na. Kaya po, salamat na maraming nagbabahagi ng salita sa lugar na to para matanggap ang kaligtasan. Kayo po ang pipili. Inooperan lang po tayo ngayon ng Diyos ng kaligtasan na this world cannot give to you the salvation only in the name of Jesus. Lalakasan ko po ang boses ko ha. Maliit lang po aring aking megaphone. Ang dami na pong tao. Iba't ibang boses na po ang naririnig ko. Subalit kahit iba't iba ang boses na naririnig natin, if you have Jesus Christ in you, you will know who is your God. Who is your God? Sino daw? Sino? Salamat po. Do not be ashamed to share the good news to all people. Jesus Christ is coming soon. Alam niyo ba yung mga balita ngayon? Magkano ang gason? Darating, nakasulat sa pahayag. Darating ang panahon pag ang tao hindi nagpatatak ng mark of the beast, hindi makakabili ng pagkain, hindi makakalabas pag hindi po kayo natin. Basahan niyo po yung pahayag. Mahalaga po yun. Nasa last days na po tayo, end times. At kapag hindi natin ipinangaral yung end times, mananagot tayo sa Panginoon. Kaya po binabahagi namin sa inyo ang pahayag. Sa pahayag, darating po lalabas ang Antichrist. Lalaba kayo, may Antichrist. One world government, one world currency, one world religion. Kaya po kami nagmamadali na bahaginan na kayo na si Jesus Christ is Lord. Nasa ano na po tayo? Sa tribulation. Kasi sabi sa Mateo 24, nagtatagutom, digmaan. Anong nangyayari ngayon sa ibang bansa? Digmaan, mahalang gasolina, mahalang bigas. At sabi sa pahayag, darating ang panahon. Yung sweldo nyo, yung minimum na sweldo sa maghapon, 1 kilo lamang ng bigas ang mabibili, the Bible said. Kaya mahalaga na tayo ay ipangaral ang pahayag para makapaghanda yung kaluluwa po natin. Basahin nyo ang pahayag, nakasulat po doon ang katotohanan. Huwag po kayong magpapatatak ng mark of the beast, tatak ng halimaw na sais. Dahil pag po kayo natatakan noon, hindi na po kayo kay Jesus Christ. Pati si Meta, pag kami nangangaral na salita ng Diyos, tatanggalin kami sa Facebook. Pero pagkabastusan ang ipapangaral, ay anong dami ng likes, pero salita ng Diyos hindi kayo nagla-like. Kanino kayo? Kay Jesus o kay Satan? Hello? Pipili po tayo. Kay Jesus o kay Satanas?
Pero ang sabi ng Panginoon, piliin nyo si Jesus. Piliin nyo si Jesus. Siya yung magdadala sa atin sa langit na buhay na walang hanggan. Magpakumbaba tayo habang pwede pa. Magpakumbaba dahil iiyak po ang tao kapag naiwanan po kayo sa rapture. Sino ang nanood ng movie na Left Behind? Galing po sa Biblia yun. Magkakaroon po ng rapture, maraming maiiwanan. Kaya kami po nagbabahagi. Kulang ang mga mangangaral. Napakadami niyong aanihin. Hello! Napapagod kami sa kakasalita. Pero di bali ang malaga maligtas kayo. Ang tanong, gusto niyo bang maligtas? Ay, gusto niyo maligtas? Salamat naman. Ayan, yun ang gusto ng Panginoon, maligtas po kayo. Ano? Mahal po kayo ng Diyos. Kami ay instrumento lamang, tagapangaral, tagapagsalita. Kami tao din, nagugutom, napapagod. Pero sa kabila noon, pinaparating sa inyo ni Jesus. Mahal na mahal po kayo. Mahal na mahal po kayo. Tandaan niyo po. Kaya sa hapong ito, tandaan natin. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat. Napakadaming mahal ng Diyos ang mga tao, ang ayaw kasalanan. Kailangan nating maunawaan kung ano yung kasalanan sa Roma 3:23. Ang lahat ng tayo makasalanan. Ano yung kasalanan na ayaw ni Jesus? Nasa Galatia po, Galatia 5:19. Magsusugal, magiinom, mandarambong, mambababae, manlalalaki, naandun po, basahin niyo po yun. Para maintindihan nyo po, biblical po yun, nakasulat po sa Biblia. Kaya po hinahamon ko kayo, magbasa po kayong Biblia. Yung po ang ayaw ng Diyos, pero mahal na mahal po tayo. Kasi si Satanas po sinungaling. Pumunta po si Satanas dito. Pumunta po si Satanas dito para magnakaw, pumatay, magwasak. Kaya po maraming namamatay ngayon. So panahon na para tayo ay magsisi, manampalataya. The Bible said, sa John 3:3, one person must be born again to see the kingdom of God. Kayamanan mo, hindi ka niyan maliligtas. Pera mo, sasakyan mo, ang ganda ng bahay mo, hindi ka maliligtas niyan. Ang makakapagligtas po sa atin ay, once na ikaw tinanggap si Kristo. Tinanggap mo siya ng buong puso po. Kasi maraming magsasabi, Diyos ko, Diyos ko. Pero hindi naman gumagawa ng kalooban ng Diyos. Makinig ang may tainga. Makinig ang may tainga. Babalik si Jesus Christ. Makinig ang may mga tainga. Mahalaga po na makinig ang may tainga. Mahal ng Diyos ang tao. Ang ayaw niya po yung kasalanan, lalo na sa panahon natin ngayon. Hello, dalawang lalaki nagpapakasal. Sa palagay mo matutuwa si Jesus Christ. Yung ginagawa nila ang kasalanan, pero mahal ng Diyos ang mga tao. Dalawang babae nagmamahalan, nagpapakasal, nagsasama. Yun ang kasalanan ginagawa nila. Pero mahal ng Diyos ang tao. Kailangan namin sa inyo sabihin ang katotohanan para magising po. Hindi po namin kayo kinokondem. Pero kaya namatay si Kristo dahil sa ating mga kasalanan na dapat nating maunawaan. Yung kasalanan, the Bible said, kaya po makinig kayo, mga tao. Hindi natutuwa ang Panginoon kapag dalawang lalaki nagsasama. Paano yung mga anak? Paano mga anak yung dalawang lalaki? Sa panahong ito, nagpapakasal ang dalawang lalaki. Nakakahiya sa Panginoon. Yun ang ayaw ng Diyos. Dalawang babae. Yung lalaki nagpapalit ng kasarian. Yun ang ayaw ng Diyos. Hello. Yung babae nagpapapalit ng panglalaki. Makinig ang may tainga. Kailangang ipangaral ang kaligtasan. Subalit kailangan natin na manampalataya. Subalit kailangan natin magsisi para maligtas. Dahil namatay si Kristo dahil sa ating kasalanan. Matutuwa po ba kayo yung anak nyo, babae ang ganda, parang artista, ay nag-asawa ng babae, mabubuntis ba yun? Wake up! Yun ang ayaw ng Diyos.
Paano magsasama yung dalawang lalaki, papakasal? Paano yon? Kayo po ang sumagot. Kaya ayaw po ng Diyos. Napakaliwanag po. Ang babae at lalaki ay magpakasal. Yun ang nilikha ng Diyos. Tandaan niyo po ha. Babae, lalaki, magpakasal. Kabataan. Bago kayo magbuntis, magpakasal muna. Kasi hindi natutuwa ang Diyos kapag kayo nagsasama ng hindi kasal. Maliwanag po ha. Prepare! Anong panahon natin ngayon? Maganda na. Nasa Mateo tayo. Babalik si Jesus Christ. Digmaan, tagutom. Patayan din patayan doon. Yung kasalanan ang dapat nating ihingi ng tawad kasi yung kasalanan. Bakit po mahalaga na sabihin namin sa inyo? Kasi mahal po kayo ng Diyos. Alam niyo po ba yon? Habang nakadipa kayo sa cross, kayo ang iniisip, hindi po ba? Kailan po ba kayo gigising? Hello? Nakakarinig po ba kayo ng salita ng Diyos? Kailan kayo gigising pag naandyan na yung Antichrist? At hindi na tayo makabili. Dahil wala po tayong tatak. Hello, gising na, gising na. Habang may pagkakataon, mahal na mahal po kayo ng Diyos. Kailan po kayo gigising? Hello? Nakakaawa po kayong tingnan. Alam niyo, nakatingin ang Diyos. Nakikita niya yung mga tao. Alam niyo po ba yung sa Exodo 20? 20. Huwag kayong gagawa ng larawan na galing sa bato. Hindi Diyos yun. Gising po, gising. Maawa po kayo. Maawa kayo. Huwag kayo sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag niyong ililibot yung mga santo-santo. Kasi sabi ng Diyos, Espiritu at katotohanan, maawa po kayo. Hindi niyo ba nakikita yung sarili niyo? Kailan pa po ba kayo gigising? Gusto niyo po bang pumunta kayo sa impyerno? Samantalang si Jesus, namatay na para sa iyo at sa akin, tatanggapin lamang natin. Napakahalaga niyo po, kaya po kami ay nagbabahagi. Masakit ang katotohanan, pero kapag naunawaan natin na mahal kayo ng Diyos at magsisi tayo, patatawarin po tayo ang Panginoon. Alam niyo po ba, hindi natutuwa ang Diyos sa ginagawa niyo? Hindi po natatawa ang Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami. Hindi po namin alam ang iyong ginagawa. Ang sabi mo, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah. Tandaan po natin, namatay na si Kristo sa cross. Ang gagawin lahat natin, manampalataya. Hindi po siya natutuwa sa ginagawa natin. Pero darating ang panahon, lahat po tayo ihaharap sa harapan ng Diyos. Pagsusulit po tayo kung ano yung ginagawa natin. Mananagot po ang bawat isa. Kaya wake up, now is the day of your salvation. Do not harden your heart. Makalaya po tayo sa ginagawa nating tradisyon. Maawa po kayo. Pagdating ng panahon, iiyak kayo, huli na. Hindi kayo nakikinig sa panawagan na salita ng Diyos. Iiyak kayo. Hindi kayo nakikinig na sabi doon, huwag kayo sumamba sa Diyos-Diyosan. Makinig kayo. Ang Panginoon ay babalik. Babalik ang Panginoon. Babalik. Hallelujah. Sabi doon, sambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sambahin niyo ang Diyos ng buong puso, hindi po sa ribulto. Maawa po kayo. Pagdating ng panahon, iiyak po kayo uli na. Binibigyan po kayo ng warning ng Diyos. Sabi doon sa Exodo, huwag po kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan. Wake up before it's too late. Wake up. Hallelujah. Panginoon, patawad po. Hallelujah.
Patawarin niyo po kami. Hindi po namin alam ang ginagawa namin. Maliwanag po sa Biblia. Sabi doon, huwag kayong gagawa ng Diyos-Diyosan na ililibot nyo. Maawa po kayo, maawa po kayo. Ito na po yung panahon na magsisi kayo. Malaki ang daan papunta sa kapamakan. Maliit ang daan papunta sa langit, kaya po makinig po kayo. Wala pong tao makakapagligtas sa inyo. Sa oras na to, naririnig nyo salita ng Diyos. Dahil hindi nyo pinakinggan ang warning ng Diyos na huwag kayo sumamba sa Diyos-Diyosan. Mararanasan nyo ang galit ng Diyos sa tribulation kapag hindi kayo nagsisi. Mararanasan nyo ang galit ng Diyos dahil sa uling pagkakataon, binibigyan po tayo ng pagkakataon na manumbalik. Pero pinapakita nyo na mas mahal nyo pa yung mga Diyos-Diyosan, yung mga ribolto. Kaya po wala po kaming magagawa. Pili, ang trabaho lang namin sabihan kayo. Kapag kayo nakinig sa salita ng Diyos, mapalad kayo. Pero kayo kung magmamatigas, kawawa po kayo. Sa end times, papasok na po tayo sa end times. Kaya makinig ang may mga tenga. Makinig habang pwede pa na tayo ay makapagsisi. Galit na galit po ang Diyos sa pagsamba sa ribulto. Anong ginagawa niyo ngayon? Mas mahal niyo pa ang posisyon yung Diyos-Diyosan kaysa sambahin at paniwalaan yung nasa Bible. Panginoon, kaawaan mo po ang mga tao. Dahil kung alam po nila yung ginagawa nila, hindi po nila gagawin yun. Patawad, Lord, patawad. Nawa po ay masumpungan ang mga tao ang kapatawaran para sa pagbabalik niya sa rapture, marami pang mapasama. Ang Diyos ang nagsabi, mga tao, si Jesu Kristo ang daan papunta sa langit, hindi po mga Diyos-Diyosan. Hindi po yung ginagawa nyo na prosesyon sa mga bato-bato. Gising na po, gising before it's too late. Ito na po yung panahon na manumbalik kayo. Sa araw na to, tandaan ninyo na to na kayo ay pinasabihan ng Diyos. At kapag kayo nakinig, maliligtas po kayo. Subalit kung magmatigas po kayo at patuloy nyo na gagawin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, kayo na po ang pumili ng patutunguhan ninyo. Ngayon ay araw ng kaligtasan. Mapalad po ang mga tao na tatanggapin si Jesus sa araw na to. Pipiliin si Jesus, sasambahin ang buong puso. Dahil ang Panginoong Jesus ang may kapangyarihan na magligtas sa atin. Kaya mga tao, kayo po ang magdidesisyon. Sambahin nyo ang Diyos-Diyosan, pero mapupunta kayo sa impyerno. O tatanggapin nyo ang tunay na Diyos para maligtas po kayo. Binibigyan po tayo ng warning o opsyon para magdesisyon sa araw na to. Ang Diyos ay babalik. At sa gabing ito, tandaan po natin, hindi po kami nagsawa na warningan kayo na kayo ay huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan na ginagdala ng mga kamay ng tao. Kayo po ang pipili. Ang mahalaga, ginawa namin ang utos ng Diyos na magbahagi kayo ng kaligtasan. Kaya sa gabing ito, tandaan po natin, napakadaming nagwa-warning sa inyo. At kapag hindi kayo nakinig, kayo na rin po ang humanap na sarili niyong kapahawakan. Pero ang pangako ng Diyos sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang isang tao manampalataya, hindi mapahamak at may buhay na walang hanggan. Kaya tandaan niyo sa araw na to, sa gabing ito, sino ang inyong sasambahin? Ang Diyos na buhay o
o ang mga gawa ng kamay ng tao, kayo na po ang bahala. Ang mahalaga na sabi namin ang katotohanan. Sinabi sa Exodo, huwag niyo sambahin ang gawa ng kamay dahil mayroong kabayaran ang mga gagawin niyo. Nakakalungkot po, pero kayo po ang magdidesisyon. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa gabing ito. Kami po'y lumalapit at nagpapakumbaba. Patawad po, Panginoon. Pagdating ng panahon ng galit ng Diyos, wala na po kaming magagawa. Kanya-kanya po ang mga tao isa-isa na magsusulit sa Diyos dahil sa ginawa namin. Paglapastangan sa iyo na ikaw ay espiritu at katotohanan, pero iba ang ginagawa namin, iba ang sinasamba namin. Kaya Lord, sa gabing ito,